Hanggat may taong naniniwala sa akin, hanggat may taong nai-inspire sa akin, at hanggang naniniwala din ako sa sarili ko at nai-inspire ako sa sarili ko. Kada taon, ang dami kong nakikitang achievements na nagagawa ko dahil sinubukan ko, dahil pinush ko yung sarili ko. Bukod sa magaling kang drag queen, tao ka rin na pwede kang magkamali, pwede kang madapa, and pwede kang hindi magaling sa ibang bagay. Pero kapag naniwala ka sa sarili mo, you are unstoppable. Itong mga bagay na to, yung mga ang sarap i-look back after few years and pasalamatan na salamat sa hunger, salamat sa will. More than anything, parang pasasalamat talaga siya na nagagawa ko itong mga bagay na to dahil hindi lahat capable gawin yung mga ganito. Laban. Bulacan ba ang shoot natin? Dito na guys sa Bulacan at umuulan. May iba ang direction ng ating shoot. Alam mo, sobrang happy kasi ko sa run ko nung season 1. As in, masayang-masaya ako nun. And ang kinakatakot ko is mabago yung pag-isip ko sa sarili ko sa magiging run ko ngayon. Na parang, shit, sinuwerte lang ako season 1. Baka naaliw lang talaga sa akin. Pero more than the aliw, ano pa ba yung magugustuhan sa akin ng mga tao? Ako ba? Gusto ba ako ng tao personally? O natawa lang sila dun sa look? So feeling ko yung biggest revelation is magaling pala akong drag. Madami nagsasabi na magaling ka. Pero ito parang proof siya na okay, kinaya mo hanggang dulo. Lipat na tayo ng location kasi lubot yung excavator, nakakaloka. Pero buti umaraw. I'm so happy. Ang ganda nung koi fish na na butterfly koi fish. So, Defying Gravity kasi isususpend kami sa air. Tapos gusto nila may mga lumilipad-lipad na mga things. And yung butterfly koi fish, para lang siyang lumilipad sa tubig. Ang majestic niya sa paningin ko. And I want to look majestic on stage. Hi everyone, I'm Grant Labia. I'm the photographer for today's very fantasy shoot. Today's shoot was so nice, it was so good, it was so full of fantasy. And for this shoot, I got inspiration from Vogue Italia's 2007 cover with Coco Rocha and I think Hilary Roda. And kanina we had a shoot, it was so rainy. Tapos, after a while, we were like scared na parang the whole day is gonna rain. And then thankfully naman, the sun and na-fulfill ang aming fantasy. It was so nice, it was so good. I love that she's very fast. She knows what she wants. If she likes the photo, okay na. Di na kailangan na madami pa. What I like about is what she wants, yun. And I'm really glad na she's happy with the photos. Natapos din ang shoot. Wala pa kaming ilang oras doon. Wala bang 30 minutes siguro, no? Ang saya kasi maganda yung mga shots. Alam mo, nakakatawa nga, sinabi sa akin ng producers, illusion queen na daw ako. Meron ako talagang fascination with magic tricks simula bata. Nagpa-magic din ako sa school namin ng mga cards. Feeling ko baka naging magician ako kung hindi ako drag queen. Lagi kong inaantay yung time na mapag-incorporate ko yung magic tricks with my drag. Kunwari, magpe-perform ako ng umbrella ni Rihanna, tapos maglalabas ako ng mga parasol na mga bigla-bigla puro payong na dumadami. Ngayon, dito sa Drag Race, napapakita ko yung mga ganun na gag-worthy na nagko-crossover yung drag at yung pagiging magician. Sinushoot ko ng aking yellow power look, of course, together with the amazing director, videographer, and studio in one. Yeah. Ladies and gentlemen, Direct Janie! Wala yun. And team, ayan, video mo ang team na si Max, si Chong. Parang ikaw yung pagaway. Ano ka, sa studios ka. Coach ko yan, siya po yung nagpapayat sa akin.
yung pinakita kong look is invisible ako dun sa look na yun. Which is, yun yung nafe-feel ko dati as a person na invisible ako. But when I'm in drag, yung drag yung nakikita nila. Sa yellow power look ko na ito ay parang nakakakuha ako ng power through drag. Pagka-reveal ko nung sarili ko na andun din ako, pinakita ko na because of doing drag for so many years, yung power na meron ako in drag ay available din pala sa akin out of drag. Nasa pag-iisip ko pala siya. Yung confidence na nahihiram ko when I'm in drag ay pwede ko ding magamit na confidence kapag out of drag ako. Yung pagiging creative, yung pagiging maingay, masaya, and yun yung mga bagay na natutuhan ko because of doing drag. I'm Jamie Astrid and I'm the director, the photographer, and the job. Para kayo nag-date ng like 2 years. Hala! Diba? Super tagal! Fairness naman. 2011, nag-date ko na sa mall. So, nakilala ko lang siya as my friend lang sa F. First time mo ba mag-work? Hindi! Tagal na. 4 years ago. 3 years ago. BBR pa lang. So BBR, start na kami noon. Hanggang ngayon, dito na kami. Siguro, pagtiwalaan na ako niya sa mga contents and everything. Kaya, dito pa din ako sa kanya. Same Venus pa rin. O, diba? Sabon. It's Venus Deluxe. Mrs. Zip is sinulat ni Tiny Deluxe. I'm so happy kay Tiny Deluxe dahil ang galing niya magsulat talaga. Amazing talaga yung batang yun. Super talented. And ang ganda nung nagawa niyang lyrics for me. For today's video, come on and follow my lead. You're gonna eat what I'm about to feed. Itong performance na to ay gawa din ng mga iba't ibang friends na tumulong sa akin mag-record. I'm so grateful sa mga help na ginawa sa akin itong mga taong to. And ang amazing lang talaga ng journey. I'm happy na this time, napakita ko siya ng bonggang-bongga sa Station Royale. Look at the makeup, ha? Or did it? I did it. So good, ha? So good. This is my first time doing makeup for a shoot. Like, grabe, I've been asking. Oh my God. Ang saya-saya ko talaga during this season kasi yan yung pinakamahal kong look. Walang assurance kung masusuot ko siya kasi sa dulo mo lang siya pwedeng suotin eh. Tapos nasuot ko siya and lahat ng looks ko, looking back, sobrang iba't iba talaga. Hi guys, I'm Elwin, the creative director of today's shoot, episode 10. Today's shoot is very satisfying kasi 10th episode na siya. I can't believe na tapos namin siya, to be honestly, kasi pinilit namin tapusin lahat siya na mailabas namin yung creativity ng bawat isa sa amin, sa team. And very collaborative si Mrs. And lahat ng ideas na binabato namin sa kanya, tinatanggap niya, which is very satisfying as an artist as well kasi nababalidate yung creativity namin. Kung lahat ng nakita nyo is product of everyone's hard work, creativity, especially Mrs. Ngayon lang ako nag-glam na medyo edgy yung look. Feeling ko na ipakita ko yung sobrang daming sides ni Venus Deluxe na chameleon siya, na she can do whatever she wants. Sobrang amazing na nakita ko yung sarili ko na pwede pala ako maging ganun ka-polish din, na hindi puro patawa. Although may touch pa rin ng Venus kasi EPs. Oh my God! Nandito na tayo sa El Deposito sa San Juan at tayo ay magsasat ng ating final look! Oh my God, ito ang pinakauli nating runway and I'm so happy because we're still here with the best team. Ayan, tayo mag-shoot. Let's go. At talagang bumagay, umayon ang lahat. Iba yung plan namin dapat for this look pero parang mas bagay ito. Oh, I love it! Thank you, Elwin, for the location. Actually, this is not our original location for the runway shoot. Pero much like lahat ng shoot na nangyari sa Journey Places, nag-align lahat yung stars and nag-end up kami dito sa El Deposito here in San Juan. And ayun, na-encapsulate nung lugar somehow yung journey ng shoot namin kasi may mga times na nadedelay kami sa permit. May mga hindi kami pinapayagan. Pero hindi namin alam, may divine intervention talaga kasi nag-a-align siya at natutuloy lagi. And the team, Miss O, our creative stylist.
Tara, Miss Cop, the creative manager. Jamie, the creative videographer for today. Pamaya dadating si Alan and the team. Hi guys, I'm Alan Tegi and I'm the photographer for today's shoot. Honestly, sobrang wow. I love doing shoots na sobrang obscure ng locations kasi na-challenge ako, but at the same time, for me, so today, nandito tayo sa ilalim ng kanal ng Manila. Kaya gusto kong makuha yung essence of like it being really dingy, it being medyo madumi. Parang naaamoy mo yung photo. Yun yung tinatry kong i-achieve with this one. And I think sobrang appreciate with Mrs. is she really takes it to the next level with her concepts. Walang nauulit. Every time makita mo siya bagong-bago. So it's really exciting to collaborate with her. Sobrang may tiwala siya sa team. That's something that I appreciate with her. Hindi na siya masyadong tumitingin sa monitor. Kapag sinabi mo na parang maganda, agree siya. Na maganda kasi pinagkakatiwalaan yung creative. Which is kind of hard for someone na like prominent drag queen na may sariling image. So to have that trust with the entire team is really something precious. Sinisimbolize nito yung pagiging resilient ko, which is experience ko siya in my life as a drag queen, pero kitang-kita dito sa Station Royale kung gaano ako naging resilient, na nadapa ako, tinapak-tapakan, binaygon, pero andito pa rin, may ipis pa rin, diba? And pinaniwalaan na ang mga ipis ay mas mabubuhay pa ng mas matagal kaysa sa mga tao. I know na ganito katibay si Venus Deluxe. Para siyang ipis with flying colors. Hi everyone, my name is Charles. I'm a social media manager of Venus Deluxe. This journey is not easy. Like I entered the team na wala talaga ko kilala. I was just a nobody. I just emailed yung team ni Moses and then I presented myself, ganun. And then habang nag-meeting, habang yung season nag-run, I feel myself growing then with the team. Kaya I'm very, very thankful to work with Mrs., to work with Kaka, you know. They have shaped me in ways that I could never imagine that I will be shaped then as a person and as a creative and as a fan in general. Because who would have thought na someone na nanonood lang kay Mrs. no 2019 sa Nectar, no, mag-group team na niya ba yun? Venus! You really stepped out of the box this season from your looks to your performances. Bakit ang taba ng utak mo? Where'd you get your ideas? Itong entire journey na to ay ang daming inopen na doors para sa akin. Tapos ang daming possibilities. For example, bago nagka-Drag Race, parang hindi siya possible mangyari sa amin as artist. Ang full potential lang namin ay maging kami ang pinakamagaling na impersonator ni Beyonce. Pero never kaming gagawa ng mga bagay na katulad ng ginagawa ni Beyonce, like magsulat ng kanta, maging professional. Si Beyonce nagre-rehearse ng 4 months para sa isang performance. Hindi ako aware noon na ngayon na nabigyan kami ng platform na parang, oh my God, kung tatrabahuin ko rin pala yung artistry ko, kung seseryosohin ko siya katulad ng pagseseryoso ni Mariah nung sinusulat pa lang niya lahat ng kanta niya. Tao lang din siya. And katulad niya, tao din ako. Kung nag-umpisa siya sa maliit na town, sa ibang bansa, at naging ganyan siya kalaki, ngayon nagkaroon ako ng awareness na pwede din siyang mangyari sa akin kung pagtatrabahuhan ko siya at kung gagalingan ko pa. So, hi, ako si Nils. So, videographer for The Reels and itong docu for her Station Run. Before all of this, hindi pa ako ganong immersed sa mundo ng drag. And from then on, na-exercise ko yung creativity ko, and bilang creative, ang laki nung respect ko kay Mrs. dahil yung sa work na nilalagay niya dun sa craft niya, as in, yung effort na nakikita ko. Ang sarap lang nitong experience na to kasi ang daming tao yung willingly na walang bayad na tumulong talaga sa akin. This entire journey, shout out ng malaki kay Jamie and Julia na umayos talaga kasi sobrang daming noise habang nagpe-prepare, pero sila yung nagki-keep on track sa akin. Mahirap pa, pero pinadali nila ng bongga yung buhay ko, and I'm so grateful sa mga taong tumulong sa akin, especially kay Jo Marie na yun sa painting, kay Mikmik, kay Omar na tumulong sa akin sa styling. Congrats, hello, ate. Mrs. Congrats. Ikaw naman, pawis ako para sa'yo. Mrs. It. Ano daw? This is the winner. This is the moment. Okay. Seryoso na ako nito. Alam mo, yung wow ko,
nakisabit pa ako sa friend ko para sa'yo. Mapanood kita every week. Tiny na nandyan simula season 1, nandyan pa rin ngayon. Hi, Mom. Wow, what a journey it has been. But really, since before season 1, up to now, I witnessed talaga ups and downs, and another ups and another downs. And yeah, I'm just so proud, super proud ako, and I'm so grateful for everything. I hope you're happy. I hope you're happy now. Charot. Kala Jamie, kala Elle. As in, ang daming tao yung tumulong sa akin na parang nag-align yung stars. Itong buong journey ko ay punong-puno ng gratefulness at pagpapasalamat sa mga taong ito. Sana by this time, alam na nila na hindi ako show, hindi ako hindi ako masabi, but lagi ko sila naiisip at pinag-pray. Hindi lang talaga ako clingy. Mas matindi ang laban ngayon kasi aware ka sa mga possibilities. Nung season namin, wala kami pakialam, naglalaro lang kami. Hindi namin alam na pwede pala nitong baguhin ang buhay namin, pwede pala itong maging umpisa ng better life for everyone, pwede ding ikasira ng buhay namin. So mas matindi yung pressure during this time. Nakita na namin from different people na it can make or break you. Hi everyone, I'm Kata, manager of the One and the only Venus Deluxe. It's a full circle moment for me kasi I entered as a fan. As in episode 1 of season 1, I was there nung viewing party nila ng The Intervention. And then now, kawork ko na siya, as in closely. Nalagpasan natin lahat. Oh my God. As in literal na blood, sweat, and tears. Brigading and Venus Deluxe, congratulations! You're both moving forward to the finals. You two will lip sync for the crowd. I hope walang maiwan sa amin ni Brigading at parehas kaming maging masaya sa result. Sana mas buuin pa kami nitong show na to kapag nag-air na, and because Brigading is the biggest inspiration in my drag. Like, siya ang nag-inspire sa akin to start drag, and competing in Drag Race with him is, alam mo yun, parang full circle moment din siya. Sana parehas kaming masayang-masaya wholeheartedly. I want you more than money. I wanna float on downstream, go and find my wild dreams, yeah. I'd kill to feel it all shake you like a twisted mind game. I'll be burned by your flame, oh. Ups and downs, no in-betweens, fire and ice, burn gasoline. You know I love it, you know I love it. Love and hate, romantic sin, fire and ice, gone with the wind. You know I love it. It's my first day being back in the outer world. And ayan nga, mga pinagpagurang mga pasok nila ang 1 year supply. 1 year supply of Auro chocolate. We're breaking all the laws of our universe. We're breaking all the laws of our universe. Ang saya sa feeling kasi para lang ako nakikipagkwentuhan, and open book naman ako, share ko naman tong mga to eh. Pero I know this platform will reach more people, and I'm happy to share my journey and to inspire, because alam ko kahit konti, kahit hindi about Drag Race, kahit about pag-aaral, kahit about pageant, yung preparations, yung discipline na nagawa ko dito, pwede silang may makuhang aral and they can apply it in their own lives. You know I love it. Uy, thank you. Thank you for staying. Thank you for listening. Thank you sa pagpapatunay na I'm worthy of your time. Sa pagpapatunay na itong bungangang to ay magandang pakinggan at may aral na mapupulot. Thank you dahil nagstay kayo, at know that I will do this more. Let's keep inspiring each other. Comment ka naman sa lahat ng videos para ma-inspire din ako. Thank you for watching, Mrs. Zip! We're the